Mamsi Cakes! Welcome back to my channel, and hindi pa nakaka-subscribe, pindutin lang ang subscribe button and notification para updated sa aking bagong video. Hi guys! Another day, another vlog dito sa Boracay, and good morning. It's day 2 na and magbe-breakfast muna kami dapat maaga kasi mag-island hopping po kami. Pali yung island hopping na book ko kagabi lang. Nung gabi lang po. Yan, maraming namigay ng mga kanilang calling card, pero ang kinontak ko is yung recommend ng friend ko. Yan, aura-aura na and nakapag-shower na, and may susundo po sa amin na galing dun sa contact ko po na natawagan. And excited na kami kasi isa to sa pinupunta dito sa Boracay, yung mga island hopping or yung mga land tour nila. Iniwan muna namin yung susi ng room doon sa front desk. Kaya yan, waiting na lang kami doon sa magsusundo sa amin. Napasalamat kami kasi mainit ang panahon. And dumating na yung sundo namin. Pero dapat lagi po kayo magbaon ng pocket money kasi hindi ko na clear dun sa tour na kung kasama yung pagsundo or yung paghatid sa amin. Kami po yung nagbayad nitong e-trike na to papunta dun sa port na pag-startan ng island tour namin. And ito po siya yung tour guide. Yan yung nakataas yung kamay. Siya po yung tour guide. Ang daming tao dito, grabe. Sobrang daming tao. Kasi dito talaga, ang entry point, kailangan mag-register pa. Sila na yung tour guide na yung nag-register para sa starting ng aming island hopping. Meron silang pinapill upan sa amin dyan sa cellphone lang. Then, sila na yung nag-register dun sa mga tent na depende sa ano nila sa tour something na name nila. Hindi ko alam kung Bulabog Beach ito or Balabag ang tawag dito. And ito na nga, papunta na kami sa bangkang sasakyan namin. Malinaw din yung tubig dito, katulad dun sa front beach sa kabila. Nasa kabila to ng Boracay Beach. Kala ko dati sa mga napapanood ko vlog, iisa lang yun na pag i-startan ng tour. Pero iba pala, nasa kabilang side siya ng Boracay Beach. Ibang beach na ito. And i-make sure din natin na talagang magsa-sunblock kayo every 2 hours kasi mainit din talaga yung panahon nito or sa mga susunod. Pero habagat pati, sakto lang talagang maganda yung panahon na to, kaya tamang-tama para mag-island tour. Pero sinabihan na kami na hindi daw kami pwede makapunta sa Puka Beach kasi sabi ng Coast Guard is maalon doon. Kaya sad kasi hindi ko mapipicturean yung pinagmamalaki nila doon. Tsaka yung lagi ko nakikita rin na sand castle. Yan, sa mga oras na to, binabaybay na namin yung papunta doon sa sinasabi nilang Ilig-Iligan Beach. And medyo hindi naman siya sobrang alon nung time na to. Ayan, may mga malalaking bundok or something rock formation na mayroong mga caves sa ilalim. And kailangan lang namin and yung pakiramdam ng pagsakay sa bangka. And ito na nga, nadaanan namin yung tinatawag nilang keyhole. Pag nag-land tour pala, as in malalapitan siya. Pero dahil island tour lang kami, yan, picture lang ang meron ako. And natupad na ang isa sa bucket list ko dito sa Bora, ang mag-crystal kayak na trending sa social media. Ayun, nagkakahalaga siya na 200 to 250. And nag-snorkeling din kami, pero hindi kami bumaba dyan kasi hindi nga ako marunong lumangoy. Parang natatakot talaga kami. At saka babayaran mo pa kasi yung gear na 100 pesos. Kaya hindi na kami And next time, i-avail din namin yung parasailing. Pero sa ngayon hindi pa kasi out of budget nga. And medyo takot sa heights ang aking hobby. And dahil tanghali na, lunchtime na is ginutom na talaga kami. May pinuntahan kami tinatawag nilang parang mainland nila na pagkakainan namin. Kasama rin to sa package, yung buffet lunch. And medyo malayo din yung nilakad namin mula dun sa Pangpang Almost mga 5 to 10 minutes din ang layo dun sa pagkakainan. Parang mangrove tong dadaanan. Yan, may tindahan. Tapos mga bamboo yung tulay nila dito.
And para ka talagang nasa forest. And yan, lakad-lakad kami habang mainit ang araw. Sobrang init talaga niya. Ayan, tingnan mo yung liwanag ng aking video. Yung package pala na nakuha ko is nagkakahalaga siya ng 1,500 kasama yung island hopping and yung helmet diving. Hindi makakalain na yung super init ng panahon dito is sobrang bumabagyo naman sa Manila every time na natawag kami sa mga bata. And ito na nga, nakarating na tayo sa pagkakainan natin ng lunch. And nagulat kami pagdating namin dun is ang haba ng pila. Ang daming tao. Kaya nakipagkwentuhan muna kami sa na-meet kong mga new friend na Japanese couples. And ayan na nga yung buffet nila. Nakahain po. Medyo sad lang kasi iba yung sa message nila na menu sa naabutan naming menu dito. Pero dahil gutom na rin kami at syempre wala na rin choice at ito yung nakahain is pasalamat pa rin sa pagkain na kakainin namin. Pero okay naman yung mga luto. Pero hindi lang yun yung ini-expect kasi namin talaga dahil iba yung nandun sa menu nila. And ito, mga kubo-kubo rin siya na mga bamboo. Presko naman siya. Atsui na. Tomodachi. Atarashi tomodachi. Yokatta. Best wishes sa newlywed na couple. And yan, super happy sila sa Kawabat. And kami din, medyo nag-enjoy din naman kasi yung mga batang nag-assist sa amin is nakakatuwa and magagaling mag-picture. Next stop is papunta na kami sa Crystal Cove. Pero may entrance fee dito na 300. Kaya tinanong kami kung papasok ba kami o hindi. Pero usual na sagot is hindi. And andito na nga kami sa Crystal Cove. Pero ni picture hindi namin nagawa kasi yung sasakyan namin is tinanong kami kung papasok nga kami. Wala ngang mag-entrance. Kaya sinabi niyang ihahatid na kami sa pag-helmet divingan namin. And andito na kami sa pag-helmetan diving namin. Nag-register kami pagkarating namin dyan. And habang hinihintay yung turn namin is may nag-instruct kung ano dapat at hindi dapat gawin underwater habang nag-helmet diving. Para talagang sasabog yung tenga mo pag bumababa dito. Pero kapag susundin mo naman yung instruction nila is enjoy naman.
natapos na nga ang helmet diving kaya pabalik na kami doon sa port. Ibang bangka na yung sinakyan namin kasi hinatid na kami nung nag-tour sa amin kanina, and iba naman tong pabalik sa Pangpang. And nakakatuwang makita or pagmasdan yung mga binta. Ang ganda nilang tignan kapag sama-sama sila. Next time na pagbalik na lang ang target na makapag-avail niyan kasi nga out of budget para dyan. Kasi isa sa mga pangarap ko is masama yung mga kids ko dito sa Boracay. Enjoy naman po sa pag-island hopping, pero para sa akin parang mas maraming mapupuntahan kapag land tour. So next time na lang talaga land tour naman ang itatry namin. Bitin kasi kulang pa sa time. And nakabalik na nga po kami sa port. Low tide na, kaya yung mga bangka na mga galing din sa island hopping is hindi na kayang makarating doon sa pinakaunahan. Kaya yung iba po makikita natin na nasa ano pala, medyo malayo pa pero naglalakad na sila papunta doon sa pinaka port. Kasi nga low tide. Ayan po. Kami din medyo nakausad pa kami ng konti pero pinaglakad na rin kami. Kaya talagang mababasa kayo sa buong maghapon na pag-island hopping. And nakisabay lang kami dun sa kasama namin dun sa may helmet diving pabalik ng D-Mall, sa may D-Mall. And yan nga, tumistop kami dyan kasi nag-picture kami sa logo ng Boracay. And ayan na po yung D-Mall. And di ko na na-video yung pag-ikot-ikot namin dyan sa buong D-Mall kasi nga medyo pagod na and lowbat na ang aking phone ng time na yan kasi pahapon na and paggabi na. And see you guys sa day 3.